So, ngayon po, magtuturo tayo 10 bad habits na nakakaikli ng buhay natin. So, ano ba itong mga bad habits na dapat iiwasan natin para hindi umikli ang buhay natin? Pakita mo sarili mo, Doc Lisa. Yan, nakawak mo maigi. Thank you. So, number 1, malakas uminom ng alak. Pag heavy alcoholic, ayon sa pag-aaral, bawas 3 taon sa buhay. Oo. Bakit? Okay, pag sobra ka uminom ng alak, nakakataba. Diba? Ang laki ng tiyan, puro beer ang laman. At pag sobrang alak, may risk for stomach ulcer, oral cancer dito sa throat, brain. So, nagkakaroon ng brain damage at sa liver. Pwede masira yung atay. So, konting iwas. Kung gusto nyo uminom, konti lang. Isang boteng beer o konting wine glass lang. Pero ako hindi na ako uminom matagal na. Oo. Alam ko mahilig kayo uminom, pero nakakataba calories Calories po. Number 2, kumain ng masustansya. Kasi pag unhealthy yung pagkain mo, puro kain sa tabi-tabi, yung mga tusok-tusok, baka mabawasan ng 4 na taon ang iyong buhay. Ano yung kalaban natin? Sobrang matataba, sobrang matatamis, sobrang maalat. May nagpa-check na sa akin kahapon, high blood daw siya. Sabi ko, high blood ka, baka daw may ibang sakit siya, na stroke siya. Sabi ko, kailangan magpapapayat ka kasi overweight ka ng 30 pounds. So, pag overweight ka 30 pounds, tataas din yung blood pressure mo ng mga 30 points, siguro mga 20 points itataas nun. Pag pumayat kayo ng 10 pounds, bababa din blood pressure mo ng 10. So, yung mga unhealthy fats, alam nyo na, di ba? Yung sobrang mamantika, baka mamaya magsebo yan sa loob ng katawan natin, di ba? So, pwede naman kumain ng karne, pero paminsan-minsan lang, hindi ganun karami. Mahilig ako dati sa donut, pero ngayon medyo pinipigilan ko kasi pag yung matatamis masyado, nakakataas ng sugar. Kung gusto mo ng sugar, Doc Lisa, yung sugar mo sa prutas mo kunin. 'Di ba matamis na yung mansanas, matamis na yung saging, 'di ba? Pero yung asukal sa mansanas at saging nasa loob ng prutas. So yun ang ginawa ng Diyos, yung sugar nasa loob. Ang ginawa ng tao, medyo maloko yung tao. Kinuha yung sugar, nilagay sa tsokolate, nilagay sa puro sugar na lang ang nilagay. O hindi na natural yung ganun Ikaw, Doc Lisa, mahilig ka ba sa matatamis? Ako bawas sa inumin at saka yung mga dessert. So paano ka nagpapapayat? Basic lang po, kanin, ulam, tapos in between merong tubig at saging o tubig o pandesal. Yan, hindi siya ma-dessert Number 3 tip, nakakabawas ng buhay, walang check-up. Naku, lahat tayo walang check-up. 2 years na pandemic, puro walang check-up tayo. Diba? So, pag walang check-up kasi, minus 4 years sa buhay. Marami kasi nakatagong sakit, especially mga blood sugar. Minsan, taas na pala blood sugar nyo, o paano nyo malalaman? Hintayin mo yung sintomas. Minsan walang sintomas High blood, minsan walang sintomas. Minsan may sintomas. Kidney problem, nasisira na yung kidney, may protina na sa ihi. Ay, hindi rin natin alam kaya ano na lang, sinecheck ko na lang mabula yung ihi, dasal na lang, at pag may oras, tapos nito, magpapacheck up tayo ng kompleto. So, kailangan po ng check up, regular check up, yan na lang regalo nyo sa sarili nyo. Okay, mga blood test, ECG, X-ray, kung gusto nyo, kailangan po natin. Number 4 tip, nakakabawas ng buhay, mahilig sa risky. Ito, Doc Lisa, accident prone. Di ba? Ito yung sinasabi mo. Iwas tayo sa aksidente. Sobra dami. Minsan dito sa sortie, di ba? Nagkakaraban tayo. Yung mga matatanda, nakikita ko, baka matumba O minsan mahabol dun sa sasakyan May natutumba na mas bata, stable yung lakad. Mas matanda, mas unstable. Alam nyo naman sa matanda, paano nangyayari bago lumala o pumanaw. Paano ba? Una po, bumabagsak mo na yon. Babagsak siya, bumagsak sa CR, tapos natamaan yung hips, na operahan,
bumagsak, hindi na makatayo dahil sa tuhod, bumagsak, tumama yung ulo, very prone Doc Lisa. Paano ba ginagawa sa bahay? Yes. Kung pwede po may sarili ng kwarto ang inyong mga magulang o yung mga senior dun sa loob ng bahay. Huwag na pong aakyat ng hagdan kung pwede. Kasi minsan di nila nakikita yung last step, nahuhulog. Sa banyo, kailangan ho merong mga hawakan. Yung lahat ho ng nakakatalisod, kasama na ho dun yung mga tsinelas. Kailangan well-fit yung tsinelas saka naka-velcro na. Kasi po baka madapa sila. Doon ho sa mga nagmamotor, wag hong kaskasero. Kasi mabilis hong mamatay sa pagbumotor. Ako rin, meron pa ako ginagawa Sa gabi, ang tulog ko laging may ilaw. Konting ilaw. May ilaw sa banyo. Hayaan mo may ilaw. Di tapan mo na lang mata mo. Hindi pwede walang ilaw. Kasi pag tumatanda ka, walang ilaw, matutumba ka. Ang balance natin, tatlo Sa ear, tenga natin, nagbibigay ng balance. Mata natin, nakikita natin, nagbibigay ng balance. Tsaka yung hawak natin sa gamit to, nakahawak ko dito. It gives you balance Nakaupo ako sa silya ko. Alam ko nakaupo ako Ito balance So, balance sa katawan, balance sa tenga, balance sa mata. Pag naging madilim at walang ilaw, di wala na, pikit na. Try nyo, pikit yung mata nyo. Umaasa na lang ako sa tenga, pati dito sa hawak ko, dito sa silya. So, nababawasan yung balanse nyo pag madilim sa gabi. Kaya gusto ko may ilaw. Tapos, dapat, ako nga, kung nakapaa, dapat stable ka talaga kahit sa CR. Delikado yon. Pag bagong gising kasi talaga, ang daming natutumba. Kahit bata. Meron pa ako sa tip. Yung kama ko, minsan, binabangungo tayo, mahuhulog ka sa kama mo. O, nahulog na ba kayo sa kama mo? Ako nga, dati, muntik mabalian dahil paghulog, kala ko may ipis Paghulog, pag ikot mo, wala na palang kama, bagsak. Tama yung kamay, di pwede ka ma-spray niya. So, yung accident talaga, nakakaiwas. Okay, Doc Lisa. Number 5 tip na nakakabawas sa buhay, yung diet na, yung fad diet. Yung pabago-bago yung dieta. Yung minsan ay, ano bang fad diet? Minsan kakain ng marami. Tapos minsan hindi naman kakain. Minsan may bagong mga style, di ba? O baka puro protein na gusto o puro kanin ang gusto, di ba? So, yung mahilig ng pabago-bago ng diet, minsan tataba, minsan papaya, tapos tataba naman. Hindi po maganda yung ganitong diet. Dapat regular lang. Nahihirapan yung katawan sa fad diet. Yan. Libro ko po to So, number 6. Ito maganda to. Thinking old. Iniisip nyo, ito sa mga senior, matanda na ako, maiksi lang buhay ko, babuti, umabot na ako ng 60, ready na ako mamamatay. Hindi po pwede ganun. Kahit anong edad, kahit 70, 80, trabaho ka pa. Hindi magtrabaho sa office, yung trabaho pa rin sa bahay. Si KFC nga, may KFC ba dito? Si Colonel Sanders. Ginawa niya yung KFC age 65. 65 years old si Colonel Sanders yung gumawa ng KFC chicken. Tapos may pension na lang siya. Sabi niya, malungkot naman ako, may pension na lang ako. 65 years old ako. Naisip niya, lulutuin ko yung ginawa ng nanay kong masarap na fried chicken. Tapos ginawa niya sa tindahan. Tapos dumami yung KFC niya. Tapos binenta niya yung franchise. I think billion nakuha niya. Tapos nag-iikot-ikot na lang siya, nag-a-appearance. Yung nakaputi na may bigote. So, walang retirement. So, never retire gamit ng utak. Marami nagsasabi sa akin, mahina na ako mag-isip. Gamitin mo namang gamitin. Makipag-meeting ka, magbasa ka, mag-chess ka. Basta laging may meeting, mas maganda. Mas sharp. Para hindi humina katawan, pilitin maglakad, pilitin mag-exercise. Kahit masakit katawan, konting tiyaga. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Kasi pag hindi ka na gumalaw, nakaupo na, pahina na ng pahina tayo. Kahit bata pa, kahit 40s, may ganito na to. Number 7, kulang sa exercise. Yan. Kailangan natin exercise para dumalo ang dugo. Doc Lisa. So, exercise. Sabi nga ng anak ko ito magandang project to sa gobyerno. Gagawa tayo ng open space na
hindi lang park hindi park na parang ganito yung pang-exercise talaga yung gusto natin. Katulad ng gagawa tayo kung ako masusunod, gagawa tayo ng mga pang-skateboard, mga skateboarding, yung pang-skateboard na ganyan, no? Tapos para maka-exercise sila. Yung pang-biking na lugar, open, pang-jogging, o di ba? Baka meron silang calisthenics o pang-tai chi, yung open space na may mapupuntahan yung tao. So, pag ginawa mo yung mga open space, parang ganito, palagyan mo ng mga park yan, mas magiging healthy ang tao. So, exercise is very important. Kung wala ka naman lugar. Number 8, konti na lang, unsafe sex. Yan. So, pag maraming partner, kung sino-sino, alam nyo naman ang uso ngayong sakit, Doc Lisa, di ba? Sa OB, maraming may vaginal warts ngayon. Alam nyo ba vaginal warts? So, vaginal warts. Ang vaginal warts, dahil maraming partner yung kababaihan, or kung matino man yung babae, baka yung lalaki ang maraming partner, nakipagtalik siya sa misis niya, yung sa puwerta may mga, ano ba itsura? Para siyang cauliflower. Hindi, minsan maliit lang kuntil Parang kulay kuntil brown. na puti or Puti brown. or brown, ano yun? Kailangan magpa-check sa OB. Kasi tinatanggal yon, tapos chinecheck, mamaya may infection. So, maganda, one partner lang kasi maraming unsafe sex na makakahawa. Hindi lang AIDS, hindi lang vaginal warts, hindi lang gonorrhea, tulo, marami pa may syphilis pa, at mga iba pa, herpes, at iba pala, hepatitis B. Pwede rin mahawa sa hepa. So, maraming sakit, nakakabawas yan. Number 9 is smoking. Okay? Yung mahilig manigarilyo, obvious naman Ngayon, marami lumilipat dito sa IQOS, yung maliit. Or yung iba, vaping. Nakita ka vaping. Actually, sasabihin nila less harmful. Siguro nga, a little less, pero pareho pa rin yun. Lumipat ka nga sa less harmful, tuloy-tuloy naman yung paggamit mo. Or, kabataan ka, hindi ka naman naninigarilyo dati, gumamit ka nitong vape or nitong IQOS, di parang nanigarilyo ka na rin. Lumipat lang sila ng merkado Imbis na kumita yung kumpanya sa sigarilyo, kikita sila dito sa ibang produkto. So, sila pa rin may kita. So, kahit pa paano, may bad effect pa rin sa atin. Okay? Doc Lisa, and the final tip para hindi umikli ang buhay, ito, kailangan inumin mo maintenance na gamot. Ang maintenance na gamot, nakakahaba ng life expectancy. Tulad ng, dami ko na nire-rest. Ito si Doc Lisa, lagi may dalang gamot to Diba? Pakita mo emergency meds mo dyan. Gamot sa high blood. Yan, maintenance. Pakita mo yung gamot. Ano ba laman yan? High blood is really the most important. Kung may high blood ka, ano yung laman yan? Pakita mo. Amlodipine. Ano pa yung laman? Amlodipine, minsan pang diabetes, kailangan tuloy nyo yung maintenance mo. Mga insulin at iba pa. Basta kung naka-maintain kayo, mas maganda po. Kasi gusto natin normal yung blood pressure mo, normal yung blood sugar natin. Okay? So, itong mga 10 bad habits, kailangan iwasan natin para maging mas maayos yung buhay natin. Ha? Bata man o matanda. At isa palang important, mental health ngayon ng kabataan, Doc Lisa. Kawawa sila. Kawawa. Ang dami kong kilala ngayong mga bata. Gusto na lang mag-Facebook, mag-YouTube. Yun na lang ang trabaho daw nila. Tapos ang sabi nung anak natin, ano na lang, naghahanap na lang ng sugar daddy. Puro ganun na lang. Mag-influencer na lang daw. Yan lang daw gusto ng kabataan. Maghanap ng mayaman, wala ng trabaho. Kaya nasisira yung mental health nila. Marami na didepress, marami suicidal, marami, alam ko, nagkakaskas pa nga ng kamay, talagang nakakalungkot. So, kaya tayo dito, pwede ka naman maging influencer nang hindi naghuhubad din. Hindi naman kailangan ganun Dito tayo sa normal way, mag-aral kayo, maging lawyer, engineer, doctor, tapos yun na lang gamitin yung pagturo.
Huwag na tayo doon sa shortcut. Kailangan pa rin natin mag-aral. O mas masisiyahan kayo kung kung gusto- meron kayong na-achieve. Oo, yun. Kasi yung mental health, tuloy-tuloy yan. Pag na-depress ka, exceedin ang buhay mo. So, dapat physically healthy, pagkain, exercise, mentally healthy, tsaka emotionally healthy. Yan sana ang gusto natin. Kaya, konting bawas din sa mga negatibo sa social media, doon na lang tayo sa positibo. Thank you. God bless po.